Let us all demand that all cameras be focused on the congressmen, senators, cabinet, and other guests while they consume 20 million pesos worth of food paid for by people's money. Let the whole country witness how voracious and gluttonous these honorables are while Filipinos die of hunger. No one should leave the hall or table unless all food is consumed, which of course will not happen. There will be so much leftovers. No? Yan po siyempre sasadyain din ng caterer para ma-justify po yung malaking gastos. But that is the way under the maluho and no none at all, no consciousness at all of austerity. Wala po. Na conviction po ni Saturo Campo at Party List Congressman Franz Castro dun sa kaso nilang child abuse. Now, I will not go into the details of the case. Of course, this is a political war between the CPP, NPA front, National Democratic Front, versus the ruling oligarchy and the traditional political elite. Yan ay away po nila. Mainly, but I make that distinction from us because sa totoo lang po, ang dalawang panig po na yan naman po, meron silang mga arrangements sa Amerikano. Kaya po hindi ako nag-identify dito sa pangkat ng nila sa Turo Campo. Although some of them will say that ay kalaban din sila ng political elite ng Pilipinas, kalaban din sila ng oligarchy, pero may kaibahan po sa atin at dahil po diyan sa link at pakikipaglaro sa Amerikano. Kaya po sila napayagang pumasok sa political system. Meron din silang accommodation sa political financial oligarchy. Kaya po mapapansin po ninyo si Saturo Campo may column po sa Philippine Star at yung mga press releases naman ng CPP, NDF at NDF in particular ay pumapasok po sa Daily Inquirer which are both controlled by Manny Pangilinan who is an American agent sa financial sector, sa business sector, sa controlling of our electricity, water, and infrastructure sector along with Ramon Ang and the others. So yan ang complicated relationships nitong mga to and we want to be distinct from them to make very clear that sila ay mga kalaro po ng Amerikano at sa interes ng Amerikano. I was just talking to a Malaysian diplomat this noon time po, and natawa nga siya kung bakit si Jose Merison ay nabuhay ng ilang dekada po sa Netherlands samantalang yan po ay bansa na nasa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Doon ko po pinaliwanag nga ang history at background po niyan. At ito ay nabanggit po niya dahil po siya ay nagtataka sa atin ito. Sa West Philippine Sea naman, sabi niya, bakit nung may atin ito doon sa West Philippine Sea so-called issue, mga European embassies, may mga parties pa para dito sa mga taga-atin ito. Sabi ko, yung European funding agencies, extension na ng CIA. At sila ang sumusuporta din doon sa kampanya para mapatindi ang tensyon sa China at masabi China is bullying. Samantalang, of course, we all know that China has been talking to all the other claimants very peacefully, very productively, and yun naman po din ang nangyari noong panahon ni Duterte. Well, now, medyo nakaganti ng kaunti si Duterte dito sa mga ito at nakaka-convict po itong dalawa. We don't know the status right now kung sila ay mag-a-appeal, no? So, I'm sure they will try to appeal. I don't know the status in detail, but we'll continue to observe.